Magandang umaga mga ka-devotion. I-share ko lamang po yung tips na nakatulong sa akin sa aking faith journey. Yung sa paglakad ko po sa Panginoon. At hanggang ngayon, ito po yung tumutulong sa akin para mas lumago pa po ako sa Panginoon. Number 1 is prayer. Ito po yung time na nakikinig po yung Panginoon, yung Diyos Ama, sa ating mga kahilingan, sa ating mga pinagdarasal, sa ating mga nilalapit sa Kanya, mga nilalahad natin. Ito po yung time na kinakausap natin siya. Pwede po yan tuwing umaga, pwede rin po yan bago matulog, kakain, kahit ano pong ginagawa, you can always pray kaagad-agad. Number 2 is Bible reading. Ito naman po yung time na si Lord mismo may gusto siyang sabihin sa atin. Habang nagbabasa tayo, maaring may instruction siya na ipinapagawa sa atin, or meron siyang warning na dapat nating iwasan, or meron din po siyang promise na kailangan nating asahan. And at the same time, marami pa pong iba na nakalahad sa kanyang kasulatan na nagtuturo sa atin at nagpapalakas sa atin. It may also serve as encouragement, di ba po? And number 3, devotion. Yung devotion, ito pong kagaya ng ginagawa natin, yung time na isinusulat natin, yung mga nabasa natin sa Bible readings natin. Ito po yung time na nagre-reflect tayo doon sa pangako ng Panginoon, doon sa sinabi ng Panginoon sa atin, at kung sa ano yung mga dapat nating gawin nung nabasa natin yung salita niya. Yun po ay reflection na inaalam natin kung paano ba ito nakatulong sa ating buhay at paano ito makakatulong sa ibang tao. That is part of a devotion. Number 4 is praise and worship. Sa praise and worship, ito po yung time na nagiging grateful tayo, di ba? Pag nagpe-praise tayo, nag-worship tayo sa Panginoon, ina-adore natin yung Panginoon, at the same time, nagde-declare tayo, nire-receive natin yung mga blessings ng Panginoon. And also, praise and worship is an act of war through the enemies, no? So, I pray na habang nagpe-praise and worship tayo, i-cover tayo ng blood of Jesus. Kasi yun lang po yung makakatulong sa atin sa araw-araw po, no? It serve as our protection also. And number 5 is attending church. Ayan. So, pag pumupunta po tayo ng simbahan, ito po isa nakapagpalago sa akin. Una, inisip natin parang routine lang naman yun. Pero hindi natin alam, habang nakikinig tayo sa mga sinasabi ng pastor, na mga kapatiran natin, umaattend tayo ng church, naririnig natin yung salita niya. Kung hindi ka nakapagbasa ng word, naririnig mo yung salita niya pag umattend ka ng church. 'Di ba? Kapag naririnig mo yung salita niya, may warning, may blessing, may instruction, may encouragement, lahat po nandoon po. Yung para siyang Bible reading din pag umattend tayo ng church. Yun nga lang, tayo po mismo yung nakikinig. Hindi po tayo nagbabasa, nakikinig lang po tayo. Pero at the same time, minsan may visual yan nababasa din natin, no? Kapag ka ganun po, ganyan po yung nangyayari, mas maganda po yun, nagiging tayo sa family ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng communication, at the same time, napapalakas tayo. And last but not the least is fellowship. Yung attend ka ng life group mo, group care, or ano man yung tawag ninyo, small group, yun po yung nakakatulong. Napakahalaga po na meron po tayong fellowship. Kasi sila po yung mga nakakaramay natin in times of grief, in times of sorrow. Sila po yung kasama natin palagi. Nakakabanding natin, ayan, sa grupo na yon. So, hindi naman po ibig sabihin na sila lang yung nakakasama natin sa group is hindi na tayo magsasama sa iba, no? So, there's a group po na maaaring makatulong sa'yo mas lumago para sa Panginoon. Kaya napakahalaga din na meron po tayong tinatawag na fellowship. So, yun po, in summary po, ang mga nakatulong po sa akin, and I hope na makatulong po sa atin, ay una-una is magkaroon tayo ng prayer life, Bible reading, devotion, praise and worship, attending church, attending fellowships. Hindi ko naman po sinasabi na kailangan gawin po natin ito kaagad-agad, lahat in one time. No, gradually po yan.
mangyayari rin po yan sa atin. Patuloy lamang po tayo sa Panginoon, manalangin, magbasa at sumunod sa kagustuhan niya. So that's it for today. Magandang umaga mga ka-devotion.